Praise the Lord. Okay. Salamat po sa Panginoon. Nakarating po ako dito. Medyo malayo po. At ako po ay sumakay pa ng nag-grab po ako, grab. Mula San Pedro, umalis po ako doon ng 9:40. Dumating po ako dito ay lampas alas 11. Nagpasigurado lang po ako para, kasi malayo, baka mahuli, nakakahiya naman. Baka nagsisimulan, wala pa ako, kaya inagahan ko po. Ako po nagpapasalamat sa dito po, kay Pastor, tayo po inaanyayahan na maging speaker. At binabati ko po kayo sa ika-20 taong anniversary po ng simbahan ito. So ang ating pong topic is transformed by His Word. Pumipiyak, binata na, pumipiyak-piyak pa. Transformed by His Word, empower for His mission. Binago ng kanyang salita, binigyan ng kapangyarihan para sa kanyang misyon. Gusto ko basahin na sinasabi ng salita po ng Diyos. Una, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi po ng Psalm 119 verse 105, your word is a lamp for my feet and a light to my path. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Ghost comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Matthew chapter 28, begin verse 18, and Jesus came to them and said, all power in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Bago po natin simulan, sinabihan po ko ni Pastor Manny na magbigay ng maikling testimonya. Maikling lamang po sapagkat ang akin pong sasabihin yung buo. Summary lamang po. Kasi pag baka po tayo gabi na hindi pa ako natatapos magsalita. Ako po ay naborn again ng 1989. August 18, 1989 po ako naborn again. Pero bago po ako naborn again, ay naging masedamot po yung buhay ko. Ako po ay gumraduate ng high school, 1970, valedictorian. Nung high school po ako, hindi ako ng elementary, hindi po ako naging honor. Pagpasok ko ng high school, first year, first honor, second, hanggang sa gumraduate ako, valedictorian. Pumasok po ako sa UST College of Engineering, scholar po ako. Matino ako noong araw. At noong 1970, doon din po ako natutong magdroga. 1970 pa po, nagdodroga na ako. Wala pa po yung shabu. Ang binabanatan po namin noong araw, Madrax, Seconal, Red Devil. Sa pangalan pa lamang po, Red Devil. Isang tableta po, 24 oras ang tama. Ito po yan. At meron po kaming iniinom pa na scope syrup, yung po nga Tricodin, Mercodol, correctly pinaghahalo-halo, ang tawag po namin dyan, shake. Kaya po 3 klase shake, paghahaluin namin, tapos inumin namin, tapos meron pa pong tabletas. So ibig sabihin, doon po umikot ang aking buhay. Nasira yung pag-aaral ko. Valedictorian, ako po'y nakaranas ng dishonorable dismissal, na-kick out po ako sa UST. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa tatay ko, hindi ko alam kung paano sasabihin sa nanay ko na yung nangyari sa akin kasi scholar Yung po na-kick out ako at pagkatapos noon ay nasira po ang buhay ko. Nalulong po ako sa masamang bisyo, naging drug addict, naging drug pusher po ako. Ako po ay
Unang pagkakahuli po sa akin, 1979. Pagkatapos sabi sa akin ng attorney ko, aminin mo yung kaso mo, mag-plead guilty ka, magkakaroon tayo ng pre-bargaining agreement kay judge, hindi ka makukulong. So nung ako'y nagkabita, inamin ko po, sinintensyon po ako ng 6 na taon. Pero hindi po ako nakulong sapagkat nagkaroon po kami ng pre-bargaining agreement, binuno ko po yung 6 na taon sa labas. Every first Monday of the month, nagre-report po ako sa probation office sa Calamba, Laguna for 6 years. Pero hindi po doon nagtapos. Napakarami pong beses nahuli. Nahuli noon ako 1980s, violations of Republic Act 6425, better known as the Dangerous Act of 1972. 1986, nasintensyon po ako ng habang buhay na pagkakabilanggo. Reclusion perpetua at multang 30,000 pesos. Malaki na po ng araw yan, 1980s. Pero hindi pa rin po ako nakulong. Nag-file po kami ng apila. Meron kaming certain amount na binayad, pansamantalang nakalayo po ako. Kaya 1986, sintensyado po ako ng habang buhay, pero nasa laya pa po ako. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang droga. Hanggang mabon again po ako 1989, kasi dumating po sa akin yung pagkakataong, yung bang gulong-gulo na po ako, nagbabasa po ako ng Bible, naniniwala ako sa salita ng Diyos eh. Miski ako, uwi po ako sa bahay, 12 ng gabi, lakas tama ako, sabog na sabog. Meron po akong Bible na, yung pong kulay blue, Gideon. Nagbabasa ako, at naniniwala ako na salita ng Diyos. Lagi po ako nanalangin, Panginoon, tulungan mo ako, ayoko na magdroga. Kabukasan may pera ako, nagdodroga po ako. So sa madaling salita, di 1986 habang buhay, pero laya pa rin. Naborn again ako 1989. Nung naborn again po ako 1989, binago po ako ng Panginoon. Nung araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, araw-araw po nakadroga ako. Wala pong araw na hindi ako nagdadrugs. Araw-araw. Pero nung born again po, kasi pag ako hindi nagdadrugs, binabangungot ako. Pag ako'y natulog, nakakakita ko ng mga demonyo. Kaya minsan magigising po ako, bubusan ko ng malamig na tubig ang ulo ko, at hindi na po ako natutulog. Pero nung ako'y na-born again, August 18, 1989, Bible study po yan. Si Pastor Jerry po ang ginamit. 1989, na-born again po ako. Binago ko ng Panginoon, total. Naranasan ko po yung true transformation na pinagkakaaralan po natin. Tunay na pagbabagong anyo, pagbabago. Doon ko po nakilala yung aking may bahay. Sa church po ay isang leader, hanggang sa nagkakilala po kami, naging magkami. Pagkatapos, sabi niya, hindi naman tayo bumabata na, magpakasal na tayo, sabi niya. Ang sabi ko sa kanya, teka muna, sabi ko sa kanya, ako ay sentensyado ng habang buhay. Kung magpapakasal ka sa akin, baka dumating yung araw, biglang bumaba yung promulgation of decision ay i-appear ng Supreme Court na habang makukulong ako. Ang sabi po ng aking may bahay, babayaan natin, hayaan mo ang Panginoon. Sa madaling salita, ganon. Dumating po, October 1992, bumaba po yung promulgation of decision, in-appear ng Supreme Court na habang buhay ang pagkakabilanggo ko. Kaya pagpunta ko po ng korte, nagsusulo po ako, ang sabi po nung aking attorney, sabi sa akin, umuwi ka na, magtago ka na. Ko, bakit po? Habang buhay ang sentensya mo. Magtago ka na. Sa probinsya nyo, alam mo sabi ko, ay hindi po judge, ay hindi po attorney. Haharapin ko po. Nagulat sa akin eh. Ha? Eh, paano ka sa buhay mo? Magtago ka na. Hindi po ako nagtago. Nung araw po yun, hindi na ako nakauwi. I-detain po ako sa jail. Kabukasan, dinala po ako sa National Bilibid Prison. October 22, 1992, pumasok ako sa Bilibid Prison. Ang dala ko sentensya, habang buhay. Pagdating ko po doon, ginipitan ako, natira lang yung buko sa ulo. Dito, sa unahan. Tinignan ko siya, sabi ko, bilanggo na talaga ako. Pero nung ako nabilanggo, wala po akong sinisi, hindi ko sinisi ang Panginoon. Kasi alam ko, kasalanan ko eh. Kasalanan ko talaga eh.
Alam ko makukulong po ako, kasalanan ko. So, nakakulong po ako at habang buhay sintensya. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ang habang buhay, sintensya po ng tao yan. Kaya mo pong paikliin ang aking sintensya. Sinabi mo sa mga salita mo, Jeremiah chapter 32 verse 37, You are the Lord of all creation and nothing is too hard. Ikaw ang Diyos ng sanlibutan ng mundo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, we declare by faith na ako po ay tatagal lamang ng 2 taon dito po sa Muntinlupa, papalayain mo ako, Panginoon. Covenant po namin mag-asawa. Maging church, na kung saan ako po ay assistant pastor ako nung nakulong ako. Nang kay Pastor Jerry, covenant po nila, 2 taon ako makukulong. Ganun po. At ang amin pong, ako po na-involved doon sa God Victorious Army, ministry ni Morris Rulo. Meron kaming chapel, araw-araw may gawain po kami sa umaga, sa gabi. Paghapon kami po napunta sa mga brigada ng Sputnik, Bahala, Batang City Jail, nangangaral po kami. Hanggang sa dumating po yung matagal kong hinihintay, yung pong Dangerous Act of 1972, kasi yung pong Dangerous Act 1972, Republic Act 6425, pag nahuli ka, kaunti, marami ebidensya mo, sintensya mo, habang buhay. Wala pa pong sabunong araw. Nahuli po sa akin, marijuana. Nakapoint po siya, nakapalibot dito. Sintensya sa akin, nagkaroon po ng panibagong batas, ni-revise. Yung bagong batas, sisintensyahan ka base sa ebidensyang mahuhuli sa'yo. So kami po ay muling binistahan. At kami po, sabi ko kay Ellen, maghanap ka ng attorney. Naghanap siya ng attorney, yung Christian. Ang mahal ng sinisingil sa amin. Sabi ko, hindi natin kaya. Kala ko, kasi Christian eh. Baka pwede mababa. Hindi, ang mahal po talaga. Sabi ko, basta maghanap ka ng sa biyaya po ng Panginoon sa kabuti. Nakakita po sa attorney, nakausap niya na ako po i-represent niya. Pagkatapos, wala pong bayan. Ang binabayaran lang ng misis ko, yung pong mga dokumento, kanya may pinisero. Ako po, pag kami may visa mula ang New Bilibid Prison, ilalabas po kami, dadalhin kami sa Regional Tri-Court ng Muntinlupa. Mula habang buhay, binabaan po yung sentensya ko. From life sentence, binabaan po ng 2 years hanggang 6 months. Ako po ay binabaan Wednesday ng hapon. 2 years and 6 months. Ako po ay nung mga panahon, 1 taon at 8 buwan pa lang po ako sa loob ng Muntinlupa. Ang ginawa po na, tinuos, lahat yung pati yung aking po mga pagkakabilanggo sa mga jail. Labas-pasok po ako sa jail eh. Nung tinuos nila, mahigit na akong 3 taon nakakulong. Kaya ako binabaan ng sentensya Wednesday, Biyernes, laya po ako. Kaya nung yung pa ako po, lumabas ng Muntinlupa, yung gate ng Muntinlupa, hawak ko ng release paper eh. Binigyan ako ng pamasahe, San Kauwe, San Pedro Laguna pa, binigyan. Paglabas, yung lampas ng paa ko sa gate ng Muntinlupa, para akong ibong lumilipad eh. Pagkatapos, pag uwi ko po, pagbaba ko ng sa amin, San Pedro, yung amin po yung Barangay Santo Niño, isang straight. Hindi po ako sumakay ng tricycle. Kasi sa buong Santo Niño, kung tawag sa akin po doon si Tulak, si Tabantulak. Alam nila, nasa Muntinlupa ako. Kaya nung ako'y lumaya, pagbaba ko po ng jeep, naglakad ako mula kanto ng barangay namin hanggang doon, naglalakad po ako. Hindi ako sumakay. Kaya nagtatak, di ba nakakulong ka? Naguot sila, naglalakad ako malayang-malaya. Amen. Ang Diyos po ay Diyos na gumagawa ng mala. At doon po tayo, doon po natin naranasan. Doon po, ako'y naborn again, doon po naranasan yung true transformation. Ay, kaya tayo po ay, yung po mga karanasan natin, ginagamit ni Lord John. Para pagdating sa ministry, may tapang po tayo. Amen po ba? Hanggang doon na lamang po, sapagkat kung akin pong i-detalye pa yung mga habulan, may mga takbuhan. Kasi ako po ay, sa akin pong naalala, wala pong isang beses na ako'y nahuli na hindi ako lumaban. Para po akong action star, lumalaban talaga ako. Kaya minsan kinukulata pa ako ng 45 ng armalay dito. Baksak, bugbog. Lumalaban po kasi ako. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga sa Panginoon, Lord, kung hindi po ako na-born again, 6 feet below the ground na po ako. Hindi po, palakpakan po natin ang Panginoon. Topic po natin, empower, transform by His Word, empower for mission.
kapag bubulay-bulayin po natin, yung mga talatang binasa po natin, marami pong katanungan ang papasok sa ating kaisipan. Unang tanong, why do we need true transformation? Bakit natin kailangan yung tunay na pagbabago? Tunay na pagbabagong anyo. Kasi po ang Tagalog ng transformation, pagbabago ng anyo. Bakit natin kailangan ang tunay na pagbabago ng anyo? What is the definition of transformation? Ano po ang ibig sabihin ng pagbabagong anyo? What are the goals of transformation? Ano po yung hangarin ng pagbabagong anyo? What are the motivation for transformation? Ano po yung nag-udyok sa atin para magkaroon tayo ng pagnanasa na maranasan na yung pagbabagong anyo? What are the agents for transformation? Ano po yung instrumentong ginagamit ni Lord para po tayo'y matransform? At ang panghuli, what is the purpose of transformation? Ano ang layunin ng pagbabagong anyo? Simulan po natin yung unang katanungan. Why do we need true transformation? Bakit po natin kailangan yung tunay na pagbabago? Kasi meron pong peking pagbabago. Kailangan natin tunay na pagbabagong anyo. Amen. Kasi po ang problema, napakadali po sa mga mananampalataya ang mawala ng focus sa tunay nilang layunin at misyon sa buhay bilang mananampalataya na sila po ay kumikilos, gumagawa sa kanilang sariling kalakasan at sila po ay nag-i-involve sa gawain na hindi po nagsisilbi ng pangunahing misyon ng simbahan. Ano po yung pangunahing misyon ng simbahan? The Great Commission. Ano po yung pangunahing misyon ng Kristiyano? The Great Commission. Meron mga Kristiyanong iniiwasan po yan. Ayaw nilang mag-involve sa mga gawain pagdating sa Great Commission sapagkat meron po silang takot, meron silang pagdududa sa sarili na. Bakit? Sapagkat hindi pa po nila nararanasan yung true transformation. Yung pong early disciple, they were transformed from fearful individual into bold witness for Christ. Yung mga agad ng araw, matatakot din yan. Pero nakaranas po ng transformation mula sa pagiging matatakotin, naging bold witness for Christ sa pamagitan po ng turo ni Kristo. At sa pamagitan nung dumating po yung banal na Espiritu. True transformation comes from God's Word. Ang tunay na pagbabago, ito ay nagmumula sa salita ng Diyos and activated and empowered by the Holy Spirit upang magampanan po natin yung ating pong mission to be witness for Christ. Ibig sabihin, kailangan po natin yung true transformation upang epektibo po nating maisakatuparan yung mission natin dito sa mundo, yung Great Commission. Yun po yung layunin, kaya kailangan yung true transformation. Amen. Ibig sabihin, kapag ang isang Kristiyano hindi nakaranas true transformation, hindi po niya maisisakatuparan ng epektibo yung mission niya talaga, iiwasan niya yung mission niya. At ang mangyayari, magiging konsumisyon po siya sa church. Magiging konsumisyon kay pastor. Taas mong kamay ng mga konsumisyon ni pastor. Totoo po yan. Magiging konsumisyon ng church, magiging konsumisyon ni pastor. Para hindi maging konsumisyon, magkaroon ka ng desire at hanapin mo yung true transformation. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Kumukha nang nagbago. Point number 2, the definition of transformation. Ang kahulugan ng pagbabagong anyo. Yung pong salitang transformation, pumipiyak talaga ako, bibinasa na. Yung pong salitang word na transformation comes from the Greek word metamorpho. Mula po sa salitang Greek, metamorpho. Nang ibig pong sabihin, a change to another form. Magpalit ng anyo. Baguhin ang anyo. Kaya sinabi po natin kanina, ang Tagalog ng transformation, pagbabagong anyo. So ang Greek word po is metamorpho. Dito po natin nakuha yung English word na metamorphosis.
Dito po natin ang metamorphosis. Ang metamorphosis, ito yung ginagamit to describe a change of form, pagbabago ng forma. Tinignan ko po sa Oxford Dictionary yung meaning ng metamorphosis. Ito po ang kanyang meaning. Metamorphosis, the process of transformation from an immature form to an adult form in two or more distinct stages. Process of transformation from an immature to an adult. Kasi po ang metamorphosis, meron po siyang 4 distinct stages. Anong stages niya? Egg, larva, pupa, adult. Ang napakagandang halimbawa po dito ay walang iba kundi yung caterpillar, nasa loob ng kukun, may proseso yung paglabas niya na isang butterfly. Kapag ang isa pong butterfly ay nangitlog, magkakaroon po ng proseso yan, magiging larva, pagkatapos sa pupa, then paglabas po niyan ay butterfly. Tingnan mo yung katabi mo kung yan ay butterfly na. O tingnan mo kung uod o mukhang uod. Amen. Yun po yung transformation. Change of form. Mula sa pagiging caterpillar, nagiging butterfly. Ito pong word na transformation, ang Greek word is metamorpho. Ito pong salitang ito ay ginamit sa New Testament para ilarawan yung nangyari sa ating Panginoon sa Kristo. Tatandaan po natin ang ating Panginoon sa Kristo, isinamin po si Pedro, si James, si John, sa bundok at nagkaroon po ng Mount of Transfiguration. Nag-transfigure si Kristo, nagbago, na-transform. Basahin po natin. Matthew chapter 17, verse 1 and 2. After 6 days, Jesus took with him Peter and James and John, the brother of James, and led them to a high mountain by themselves. There he was transfigured before them, with face shone like the sun, and his clothes as white as the light. Tawag din po dyan ay transfiguration or transformation, na-transform, nagbago ng kanyang ating sa Kristo. At ang word transformation, the Greek word is metamorpho, ito po yung mangyayari sa isang Kristiyano habang siya po yung naglilingkod sa Panginoon. Mararanasan niya talaga transformation. Ang sabi po ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not be conformed to the world, to the pattern, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Ang transformation, mararanasan po ng isang Kristiyano habang siya po'y naglilingkod sa ating pong Panginoon. Ang konsepto po, Christians are to undergo a complete change. Kompletong pagbabago. From being caterpillar, magiging siya pong butterfly. From being caterpillar, magiging butterfly po siya. Kasi pag ang isang Kristiyano natiling caterpillar, nasa loob ng kukun, hindi po siya makakalagwa, hindi siya magagamit ng Panginoon, nasa loob ng kukun. Pero pag ito pinatransform sa butterfly, makakalapad po ito, makakalagwa, magagawa niya yung pinapagawa po ng ating pong Panginoon. Tingnan mo muli yung katabi mo kung uud pa yan. O caterpillar pa, o butterfly na. Lahat po ng butterfly, pumalakpak. Yun. Yung mga uod, pumalakpak din para maging butterfly. Praise the Lord. Kung papansinin po natin, sa Romans 12:2, sabi po sa Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed. Ang ginamit niya po dito, pinag-aralan po natin yung tense sa mga sentence, passive voice. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, ang transformation, isang bagay na pinapahintulutan po natin gawin sa atin. Sabi doon, be transformed. Ibig sabihin, ang pagbabagong anyo ay isang bagay na pinahihintulutan mo, pinahihintulutan kong gawin sa akin. Hindi isang bagay na gagawin natin sa ating sariling power. Wala po tayong power para matransform. Amen. Ang transformation, isang bagay na pinahihintulutan po natin.
na gawin sa atin. Hindi yung isang bagay na gagawin natin sa sarili natin. We are changed into another form from being caterpillar into a butterfly. Pahihintulutan, gawin sa atin. Ibig sabihin, ang transformation mararanasan ng Kristiyano pag gusto ng Kristiyano matransform siya. Pero pag ayaw ng Kristiyano, ang Panginoon gusto lahat ng Kristiyano matransform para magamit. Pero kung ayaw mo, walang magagawa ang Panginoon. Gusto kang bagun, gusto kang i-transform ni Lord. Kung ayaw mo sa sarili mo, hindi walang mangyayari. Hindi mo maranasan yung true transformation. Kinakalan yung pong desire. Katulad sinabi natin, ang transformation, isang bagay na pinahihintulutan natin na gawin sa atin, hindi po tayo ang gagawa. At ang resulta, we became a new creation. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. Naging bago na. Hindi bagong paligo, hindi bagong bihis, hindi bagong gupit. Amen. Hindi bagong girlfriend, hindi bagong boyfriend. Bagong pagkatao. Nung ako po ay hindi pa Kristiyano, ang tawag po sa akin, taba. Taba po kasi noong araw mataba ako eh. Nung ako po yung born again, tawag po rin sa akin, aba. Naging assistant pastor ako, ang tawag sa akin, Pastor Aba. Parang pangit. Sabi ni Ellen, na-born again ka na kasi, palitan na natin. Yung si Taba, patay na. Kaya naging Alfred. Kaya gumanda. Naging Alfred. Yung Taba, patay na. Ang bagong buhay, yung Alfred. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, yun po yung transformation. Talaga mararanasan natin yung kompletong pagbabago. Katulad halimbawa natin, from being caterpillar, magiging butterfly po tayo. Pag hindi tayo naging butterfly, hindi natin magagampanan yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon at hindi po tayo magiging kagamit-gamit, tayo po yung magiging konsumisyon sa simbahan, magiging problema sa church na marami pong alibay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. The goal of transformation. Ang hangarin o adhikain ng pagbabagong anyo. Number one goal of transformation, to become like Christ. Para maging katulad ni Kristo. Katulad ni Kristo in true righteousness and holiness. Hindi po katulad ni Kristo physically sapagkat ang Diyos po Espiritu. Katulad ni Kristo in true righteousness and holiness. Katwiran at kabanalan, gaya po ng ipinahayag na Pastor Pablo, 2 Corinthians 3:18. At ngayon, naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalulatian ng Panginoon. At ang kalulatian iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang nagbago sa atin mula sa isang antas ng kalulatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ang isa pong goal ng transformation, maging katulad tayo, maging kalarawan tayo ni Kristo in true righteousness and holiness. Gaya rin po ng ipinahayag, ito po ay predestined po ng Panginoon, itinakda po ng Diyos. Na bilang mananampalataya darating isang araw, abang tayo naglilingkod sa Panginoon, mararanasan po natin na tayo po magiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Romans 8:29. Sapagkat sa mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Predestined. Itinalaga talaga. Pinili tayo para maging katulad ng Kanyang anak in true righteousness and holiness. Hallelujah. At ang layunin po ng pagiging disciple ay para maging katulad ng kanyang tagapagturo. Di po ba? Ang discipleship, ang layunin ng discipleship, maging katulad siya ng kanyang tagapagturo. And as a disciple of Jesus Christ, ang layunin natin maging katulad po ng ating Panginoong Jesucristo in true righteousness and holiness. Amen. Kasi ang dala-dala po natin, mabuting balita. Kapag walang kabanalan sa ating buhay,
Ang dala natin mabuting balita, kinakailangan buhay po natin mabuting balita sa kapitbahay mo. Maging mabuting balita sa mga taong nakakakilala siyo. Kasi kung hindi po mabuting balita ang buhay natin, pag binagi natin ang salita ng Diyos na mabuting balita, wala pong power yan. Ang salita po ng Diyos makapangyarihan. Sabi po ng Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful, sharper than any two-bladed sword, piercing even in the dividing soul and spirit, discernment of and intents of the heart. Pumapasok hanggang kasu-kasuan, makapangyarihan. Bumubuhay nga ng patay ang salita ng Diyos Pero kung ang magdadala ng salita ng Diyos, masamang balita ang buhay, wala pong power. Amen. Walang power. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pero kung magdadala ng salita ng Diyos, nakikita ng kapitbahay mo, mura ka ng mura. Sinisiguro mo nanay mo. Pagkatapos ay sisiran mo yung kapitbahay mo, kapatid, tanggapin mo si Kristo, babaguhin ang buhay mo. Sabi ng kapitbahay, ikaw nga, hindi nagbabago buhay Di ba? So, ang layunin po, isa pang, napiyak talaga ako. Ang layunin po ng transformation para maging katulad po tayo ni true righteousness and holiness. At ang goal din po ng Christian living para maging katulad tayo ni Kristo. Amen. Para tayo maging katulad ni Kristo in true righteousness and holiness. Colossians 3:9 and 10. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa sa paghatubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na babago, nagiging kalarawan ng Diyos. Amen. Yun po yung goal ng Christian living. Maging kalarawan tayo ni Kristo in true righteousness and holiness. Tingnan mo yung katabi mo kung sino kalarawan. Kalarawan ba ni Kristo? O kalarawan ng Kristo sa sabong? Yun po yung layunin ng Christian living, maging katulad ni Kristo. Isang goal ng transformation to be like Christ. Another goal to live like us, mabuhay katulad ni Kristo. Paano po ba nabuhay si Kristo? Sabi po ng Romans 12:1, to present our body as a living sacrifice, holy, acceptable to God. 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16, but as He called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it's written, be holy for I am holy. Para mamuhay na katulad ni Kristo, sinabi natin, mamuhay na may kabanalan, ayon sa katuwiran. Para pag nangaral po tayo, kasi po ang pagiging born again, hindi po pinagsisigawan yan. Hindi yung sisigawan yung sabi mo sa kapitbahay, born again ako. Kapitbahay, nakatin ako doon sa church nila Pastor Manny. Born again ako. Hindi pinagsisigawan. Ang sisigaw, yung buhay mo. Yung buhay mo magsasabi, born again ka. Hindi ikaw. Hindi mo sasabihin ay born again ako. Yung buhay mo ang magsasabi na born again ka. Mas powerful yung buhay na binago. Ang tawag po sa presence evangelism. Yung presensya mo lang, nag-i-evangelize na sa kapitbahay mo. Bakit? Nakikita yung pagbabago mo. Di ba? Yung buhay mo lang, na dati kang ganito, dati kang marites. Sino po dito dating marites? Wala, dating marites. Amen. Nakita na yung pagbabago, yung buhay mo na. Present, yung buhay mo, yun po yung nag-i-evangelize na. Ano bang klaseng tao yan? Bakit kami may problema na ganyan pa rin siya? Nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen. 2 Peter 1 verse 4, we are partakers of divine nature. Nung tayo hindi born again, ang dala po nating kalikasan, sinful nature. Kaya tayo, dahil ang ating pong kalikasan ay makasalanan, talaga hindi nakapagtataka kung tayo gumagawa ng masama. Hindi nakapagtataka kung tayo nagsisinungaling. Hindi nakapagtataka kung tayo po ay gumagawa ng hindi tama. Bakit? Ang ating kalikasan, makasalanang kalikasan. Kaya tayo bilang mananampalataya, huwag po nating hanapin yung sarili natin sa hindi Kristiyano. Kasi ang tagalan niya ng kalikasan, makasalanang, simple nature. Nung tayo po yung na-born again, sabi po ng Galatians 5:24, and those who belong to Christ have crucified the sinful nature with its passion and desire. Wala na po yung makasalanang kalikasan. Meron tayo
yung pong banal na kalikasan. Partakers tayo ng divine nature. Like Father, like Son. Yung Diyos natin banal, dapat makita yung kabanalan sa atin. Para pag nagbahagi po tayo ng mensahe ng salita ng Panginoon, merong kapangyarihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. The need for true transformation, yun po yung point number 1. Definition of transformation. Number 3, the goal of transformation. And number 4, mabilis po ako magsalita. The motivation for transformation. Ano ang nag-uudyok o nagtutulak sa atin para magkaroon tayo ng desire ng pagbabagong anyo? Ano ba yung nagtutulak sa iyo? Kinakailangan may nagmo-motivate eh. Di ba? Mahirap gawin isang bagay kung walang nagmo-motivate, kung walang nag-uudyok, walang nagtutulak. Ano po yung nag-uudyok o nagtutulak sa atin para magkaroon tayo ng desire ng true transformation? Ang sabi po ng Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable act of worship. Number 1, motivation for transformation, the mercies of God. Yung pong kahabagan ng Diyos. Kaya ito'y naandito dahil po tayo kinahabagan ng Panginoon. Transformation based on God's mercy. Pagbabagong anyo na nakabase sa kahabagan ng Diyos, pero lagi natin sinasabi, kinakailangan meron kang desire na magbago para maranasan mo yung true transformation. At dito po sa Book of Romans, napakaraming pong binanggit si Paul patungkol po sa kahabagan ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po yung mga mercies of God na diniscuss ni Paul dito, na naging motivation po natin para tayo po yung mag-desire na maranasan yung pagbabago po ng anyo, pagbabago ng buhay. Number 1 is freedom from sin, kalayaan po sa kasalanan. Yun po yung biyaya ng Panginoon. Sabi po ng Romans 6:16 hanggang 18, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo magiging alipin ito? Bagay ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayo'y dating alipin ng kasalanan, ay taos pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay alipin ng katuwiran. Yun po yung biyaya. Kahabagan ng Diyos. Dati tayong alipin ng kasalanan. Ngayon, alipin na po tayo ng katuwiran. Ano po bang ibig sabihin ng alipin? Pag sinabing alipin, sunod-sunuran. Alipin tayo ng kasalanan ng araw, kaya sunod-sunuran tayo eh. Kung saan po tayo dinadala ng kasalanan. Wala tayong pasamanggang gawa ng kasalanan. Pero ngayon po, dahil po sa kahabagan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, pinalaya po tayo, ngayon po tayo ay alipin ng katuwiran ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another po, nakahabagan ng Diyos na binanggit po sa Book of Romans, Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Buhay na walang hanggan. Amen. Sino po dito yung edad mo ay 80 na? 70. Ilan? Ako po 72 years old. Pero mukhang 71 and a half lang. Hanggang ilan ba tatagal natin dito? Yung regalo ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. Buhay na walang katapusan dahil po sa biyaya, sa kahabagan po ng Panginoon. Ito po yung mga mercies of God na binanggit po ni Paul. Peace with God. Nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Sabi po ng Romans 5:1, therefore, since you have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dati po tayo kaaway ng Diyos. Nung tayo na born again, tinanggap natin, nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa Panginoon, naging peace po tayo ni Lord. Amen po ba? Hindi lang kapayapaan ng Diyos, hindi peace of God, yung kapayapaan ng Diyos. Sabi ng Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard the heart and mind in Christ. Yung kapayapaan ng Diyos. Meron po tayo na magbabantay, yung kapayapaan na magbabantay, hindi natin kayang ipaliwanag. Ang magbabantay sa ating puso't isipan kay Kristo Jesus. Kapayapaan sa kalagitnaan ng kaguluhan. Kapayapaan sa kalagitnaan ng mga problema ng buhay. Kapayapaan sa kabiglaan ng kaguluhan ng nangyayari sa mundo.
Yun po yung peace of God. Hindi lang peace of God, hindi peace of Christ. Yung kapayapaan ni Kristo ay binigay po sa atin. Sabi po ng Philippians 4, peace I leave you, my peace I give to you. So yung pong kapayapaan nasa atin. Kaya bagamat may kaguluhan, meron po tayong kapayapaan. Yun po ay masaganang biyaya, yun po ay kahabagan ng Diyos. Another, God's mercies na binagat po ni Paul, Romans 5:2. Kaya natin binabanggit, ito po mga kahabagan, sapagkat ito po yung magmamotivate natin para magkaroon ka ng desire na maranasan yung true transformation. Dapat merong nagtutulak. Romans 5:2, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tinatamanasin ang kagandahan loob ng Diyos. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo nakabahagi sa kanyang kalulutian. Access to the grace of God. Biyaya ng Panginoon. Grace is unmerited favor. Grace is unearned favor. Undeserved pabor na hindi karapat-dapat sa atin ibinigay ng Panginoon. Hindi po tayo karapat-dapat sa kapatawaran. Karapat-dapat tayo sa parusa. Dahil sa biyaya, pinatawag tayo. Amen. At dapat po tayo sa apoy ng impyerno. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon tayo po, ang destination po natin ay sa langit. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At kaya po tayo nakapagpapatuloy dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo nakatatayo dahil sa biyaya ni Lord. Tayo napaglingkod dahil sa biyaya po ng Panginoon. Walang pwedeng magtayo dito sabihin, kaya ako naglilingkod sapagkat magaling ako. Sa biyaya ni Lord, kaya po kayo nakaabot ng 20 years na never, dahil po sa biyaya ng Panginoon. Napakarami po natin pinagdaan ng mga personal, iba't iba po. Pero bakit tayo nakatayo pa? Bakit tayo naandyan pa sa simbahan? Because of the grace of God. Dahil po sa biyaya ng Panginoon. Another grace of God na binanggit po ni Paul, Romans 5:9. Since we have now been justified by His blood, how much more we shall be saved from wrath of God through Him. Tayo po'y naligtas sa poot ng Diyos. Pag atin pong pinag-alalan yung Book of Revelation, yung 7 mangkok ng, yung ibubuhos, 7 mangkok ng poot ng Panginoon. Dahil po sa kahabagan ng Diyos, tayo po ay iniligtas na hindi natin maranasan po yung poot ng Diyos. At ang nararanasan po natin, yung pagmamahal ng ating pong Panginoon Diyos. Araw-araw po nararanasan natin yung pong biyaya ng Panginoon. So ang motivation po natin, the grace of God. Another motivation is the love of Christ. Yung pag-ibig po ng ating Panginoon Kristo ay motivation natin para tayo po magkaroon ng desire na maranasan yung tunay na pagbabagong anyo, yung pagmamahal ni Kristo po sa atin. Meron pong motivating power ang pag-ibig ni Kristo. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:14-15, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Sabi ng verse 15, namatay siya para sa lahat, upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay sa muling nabuhay para sa atin. Ito pong pag-ibig nito ang nag-udyo kay Apostol Pablo para po sa mabuhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para po sa ating Panginoon. Yung pag-ibig nito na naranasan po natin, yung po isang motivation para po tayo magkaroon ng desire na mabago upang tayo magamit ng Panginoon. Amen. Yung pag-ibig ni Lord, sino po ba tayo? Sino po ba tayo para isakripisyo ni Kristo ang kanyang buhay? Sino ka? Sino ako? Pero yung katotohanan, siya po yung namatay para sa atin, sapat na pong motivation. Para isik po natin at hanapin na magkaroon ka ng desire na maranasan yung tunay na pagbabago ng anyo upang magampanan po natin yung misyong iniligay ng Panginoon sa ating balikat, yung pong Great Commission. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tanging alternative po for being transformed is being conformed. Sabi po ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Ibig sabihin, kapag hindi ka po na-transform, kapag hindi po naranasan yung tunay na transformation, makikipamato ka sa mundo. Makikipag-compromise ka.
Gagawin mo yung ginagawa ng sanlibutan at magiging taga-sanlibutan ka na. Yung mundong dati natin ginagawa, hindi tayo mananampalataya, muli natin babalikan. Kung walang transformation, makikikonform tayo, makikiayon sa takbo ng mundo. Yung ginagawa nila, gagawin mo na rin. Kaya napakahalaga po ng transformation para tayo maging kagamit-gamit ng ating pong Panginoon. At yan po, kapag tayo, kasi kaya nga ang problema, lalo po sa kabataan, pag nasa simbahan, banal na banal. Pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, nasa mundo na. Yung lengguwahe ng mundo, lengguwahe na rin niya. Yung ginagawa ng mundo, ginagawa na rin niya. Di ba? Dapat halimbawa tayo, grupo kayo, ikaw ay Kristiyano, pagkatapos yung grupo hindi Kristiyano, pagkatapos yung kwento na hindi na maganda, dapat ikaw ang mag-i-influensya sa kanila. Hindi ikaw yung may kaya nagiging problema, yung Kristiyano na i-influensyahan, sa halip na dalhin sa liwanag, sa yung dadalhin sa dilim. Yun po ang mangyayari kapag hindi natin naranasan yung true transformation. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yung pong kahabagan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, yung po yung magtutulak sa atin. Yung po yung mag-uudyok sa atin para i-deserve po natin yung transformation. Amen. Number 5. Ang bilis. Agent of transformation. Ano yung instrumentong ginagamit ni Lord para mabago ka? Para mabago ako? God's Word and the Holy Spirit. Ang agent po ng Diyos para maranasan natin transformation na walang iba kundi ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. Transformation begins with the truth of God's Word. Ang pagbabago pong anyo ay nagsisimula po sa katotohanan ng salita ng Diyos na nagpapahayag ng kalooban ng Diyos at meron pong authority iayos yung ating pong mga buhay. Ang transformation, ang pagbabago po ay nagsisimula sa salita ng Diyos na nagpapayag ng kalooban ng Diyos at mayroong kapangyarihan at authority i-direct, iayos yung ating buhay, itama yung ating pong buhay. The Word of God inform. Ang salita po ng Diyos nagbibigay ng information sa atin. Ini-inform tayo ng salita po ng ating Panginoon. Acquiring the knowledge of God's truth is the first step for transformation. Yung may nakuha ang knowledge. Sabi ng Bible, love your enemy. Knowledge po yan. Read the Bible every day. Knowledge po yan. Yung unang step, nakakuha ka ng knowledge about God's truth, unang hakbang po yan sa transformation. So, kinakailangan magkaroon po tayo ng quality time every day sa Scripture. Quality time, hindi po spare time. Study the Bible. Meditate the Bible. Be a student of the Bible. Hindi po tayo basta nagbabasa. Isa po kasi ang nangyayari, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos na parang ritual. Kasi iniisip mo, born again kasi ako, kinakailangan magbasa ako ng Bible, nakakaya naman. Yan ang nangyayari po, isang chapter na ang nabasa mo, pagkatapos mo, walang revelation ng Panginoon. Kasi bakit? Binasa mo lang na parang comics. Wala pong kabuluhan. Miski isang libro binasa mo, buong Matthew binasa mo. Basta mo lang binasa kasi iniisip mo, born again kasi ako, nakakaya pag hindi nagbasa. Matapos mong basahin, 28 chapter, pagkatapos mo, ano yung message ni Lord? May po ba? So pag nagbabasa, lagi may tanong, ano yung mensahe ni Lord sa akin? Sa binasa ko. Mula sa binasa ko, ano yung bagay na inuutos na gawin ko? Ano yung kasalanan na pwede kong pagsisihan? Ano yung salita ng Diyos na nabasa na pwede kong i-share para ma-encourage yung iba? Para pag natapos kang magbasa, miski 2 talata, merong mensahe si Lord. Yung po yung meditate the Word of God. Sabi po ng Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything what is written in it, then you will be prosperous and successful. Bakit po i-meditate? Upang, sabi doon, in order that you may be careful to do everything. Kaya po pag-aaralan,
Kaya bubulayan para matupad, maisagawa yung nasusulat. Be doer of the word. Hindi lang basa ng basa, kung hindi natin ipinapamuhay. Sa Muntinlupa po, ako'y nakakulong. Meron po si Bamalaki doon. Meron po silang contest. Paramihan ng memory verse. Paramihan po ng memory verse. Ang dami po kasi simbahan doon. Meron po doon, i-note niya, Psalms 119 from verse 1 hanggang 175. Kabisado! Sabi ng mga kasamahan ko, Brother Albert, sali ka. Kuya ko, merong nag-recite. Psalms 119 from verse 1 hanggang sa tapos. Palakpakan, pati yung mga butike, palakpakan. Psalms 190, ilan pong talata yun? Ilang verse? 175? From verse 1, ang dami no. Kabisado. Ang galing. Pero tingnan mo yung buhay. Kabisote, ang daming kabisado sa Bible, yung buhay, sira, wasak. Hindi baling isa lang talata ang kabisado mo, pero ipinamumuhay mo. Kabisado mo ang Bible, hindi mo pinapamuhay. Wala, pagdating po ng problema, ang tawag namin sa Muntinlupa, tingkuling. Pag sinabing tingkuling, di ba sabi ng Matthew chapter 7, verse 24, ang nakikinig ng aking salita at nagsasagawa nito ay matutulad sa taong matalino, nagtayo ng bahay, bumaha, umulan ng malakas, binayo ng malakas sakay ng bahay, ang bahay ay nanatiling nakatayo. Kasi bakit? Ang pundasyon bato. Sabi doon, ngunit ang nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong mangmang. Nagtayo ng bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas sakay ng bahay, ang bahay ay bumagsak at tuloy na wasak. Bakit? Pundasyong buhangin. Kapag tayo po nagbabasa lang ng salita na hindi pinapamuhay, pagdating po ng bagyo ng buhay, wala, tingkuling po tayong pare-pareho. Amen po ba? The Word of God informs. Nagbibigay ng information. Pero kinakailangan, kasi po ang knowledge, knowledge is, dapat yung knowledge mo maging wisdom. Wisdom is knowledge applied. Yung napakinggan yung nalaman mong information, knowledge sa Bible, ipamuhay mo magiging wisdom. Wisdom is knowledge applied. Lahat ng kaalaman na nabasa mo sa Bible, ipamuhay mo magiging karanungan yan. Ang magagamit mo pagdating ng pagsubok ng buhay. Be doer of the word. The word inform, the word transform. Ang salita po ng Diyos nagbabago. Ano gagawin natin? Hayaan po natin yung banal na espiritu na gamitin yung katotohanan ng salita ng Diyos para po i-reshape yung buhay po natin. Pahihintunutan natin ng Holy Spirit to reshape, gamitin niyo po ang katotohanan ng salita ng Diyos, to reshape our lives. It involves first fundamental shift of character. Makikita yung pagbabago. Mula doon sa mga gawa na naman, sinasabi po ng Galatians, mapapalitan ng bunga ng Espiritu Santo. Ilan po yung bunga ng Espiritu Santo? Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yun po yung fundamental shift. Mula sa gawa ng laman, pangangalunya, pagsisinungaling, mawawala yon unti-unti at mapapalitan ng bunga ng Espiritu Santo. Sino po dito may bunga ng Espiritu Santo? Araw-araw nalalaglag. So nagkakaroon po ng pagbabago. The Word of God changes us from the inside, replacing our heart of stone, pinapalitan ng pusong laman. Binabago po ng salita ng Diyos inside. Yung ating pusong bato, sabi ng Bible, papalitan ng pusong laman. Ezekiel chapter 36 verse 26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give a heart of flesh. Yung pusong bato, kasing tigas ng bato, papalitan ng pusong laman. Nung araw, hindi man tayo iyakin eh. Ako hindi iyakin. Pero nung nabuo naging tayo, nag-iiyakin tayo eh. Tapos kami nang iyakin sa Panginoon. Kasi bakit yung puso natin, pusong laman na. Hindi katulad ng araw, pusong bato. Kasi nung tayo hindi born again, ang dating sa atin, pag umiiyak kami, ng klase ka. Yung mga hindi umiiyak, macho yan.
Ang mga macho, yung mga umiiyak sa Panginoon. Napalitan na po yung ating pusong bato ng pusong laman. Ang resulta, a new heart, a new spirit, and a new life centered on following ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kinakailangan lang po, we must intentionally allow the Holy Spirit to renew our mind through a consistent intake and application of the Word of God. Paano mabagaw ang ating isipan? Consistent intake, yung pagkain ng salita at application. At doon po magaganap yung tunay na transformation. The transformation, true transformation will take place. Pag regular yung ating pagkain at ipinapamuhay po yung ating kinakain, salita po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakailang minuto na ba ako? Panghuli na po ito. The purpose of transformation. Ang layunin, ang dahilan, ang katuturan ng transformation. The purpose of transformation is to empower for mission. Ang purpose ng transformation, para tayo mabigyan ng kapangyarihan para po sa misyon. Sabi po ng Matthew chapter 28, verse 18 to 20. And Jesus came to them and said, all power in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the Father and the Holy Spirit, teaching to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you always to the very end of this age. Amen. The ultimate outcome of being transformed is ma-equip po, masangkapan po tayo. Mabigyan tayo ng kapangyarihan para maisakatuparan natin yung Great Commission. Binigyan po tayo ng mandato ng Panginoon, may kalakip na authority. Ang mandato ni Lord, go therefore and make disciples. Pero nagbigay po siya ng mandato, may kalakip na authority. Bago niya po sinabi yung mandato, verse 29, may sinabi siya sa verse 28. Sabi sa verse 28, and Jesus came to them and said, sa verse 18, all power in heaven and earth has been given to me. Lahat ng kapangyarihan sa langit sa lupa ibinigay sa akin. Pagkatapos sabi sa verse 29, go therefore. Ibig sabihin, bago tayo pinahay ng Panginoon, yung power in heaven and earth na ibinigay sa Kanya, ibinigay sa atin. Kaya tayo, go therefore and make disciples. Kaya tayo pinapahayo. Ang dala nating power, ang dala nating authority ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo papahayuhin ng Panginoon sa sarili natin lakas. Kaya nga binanggit niya in verse 28 eh. All power in heaven and earth has been given to me. Then, go therefore and make disciples. So tayo po hahayo. Hahayo po tayo. Dala-dala yung power and authority po ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Sa atin po binigay yung authority. Talagang pumipiyak. Sa atin po ibinigay yung authority. Ang mandate po, yung Matthew 28 verse 19, hindi po yan pakiusap. Hindi po yan request. It is a very important command. Sabi po doon, go therefore. Utos po yan na may kalakip na authority. Tayo po yung binigyan ng authority, hindi po yung di mananampalataya. Ang pulis, kapag ikaw po, alam po, nasa traffic ang pulis, sinuli ka, ano pinapakita ng pulis? Tsapa. Patunay, may authority siyang manghuli. Eh kung walang tsapa yung pulis, wala ipapakita. Eh wala. Pag pinakita yung tsapa, ibig sabihin may authority talaga muna, pulis to. Tayo po, tayo yung pinagkatiwalaan. May authority, mayroon tayong Kristo sa puso. Sa atin ibigay yung authority to go. Amen. At nung nagbigay po siya ng authority, may kalakip na responsibility, may kalakip na accountability. Ibig sabihin, responsibilidad natin, inutos eh. Ba't ako hayo? Inutos ni Kristo eh. Umayo ako eh. At may kalakip na accountability. Ibig sabihin, kapag hindi ko ginawa, pananagutan ko sa Panginoon. Hindi po pwedeng authority lang pagkatapos sa responsibility. Kung authority or responsibility, okay lang, hindi mo gawin. Kaya nga may kalakip na accountability. Pag hindi mo ginawa, pananagutan po natin. Ito pong Great Commission sa bawat isang mananampalataya. Inutos, ibinigay sa ating mandato. May kalakip na pananagutan.
Amen. Pananagutan po natin kapag hindi natin ginawa yung utos po ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. So tayo po hahayo dala yung power and authority ng ating Panginoon Diyos. Wala po tayong dapat ikatakot. Kaya nga sabi sa verse 20, sinasabi ko sa inyo, hanggang sa dulo ng daigdig, sasamahan kita. Ito po yung sinasabi doon sa mga humahayo. Kung ikaw ay hindi humahayo, hindi mo pwedeng angkinin. O yung sabihin mo, miski saan ako mapunta kasama. Hindi po. Ito yung sinabi ng Panginoon doon sa mga humahayo. Sa mga humahayo, sabi mo, hanggang sa dulo ng daigdig. Kasama mo ako. Hindi kita iwanan, hindi kita papabayaan. Kanino sinabi? Doon sa mga humahayo. Pero meron mananampalataya, inaangkin to eh. Sabi ng Panginoon, hanggang sa dulo ng daigdig, sasamahan ako. Hindi ka naman humahayo eh. Amen po ba? Yan po yung sinabi ng Panginoon para sa mga humahayo. Responsibilidad po natin, at dahil responsibilidad po natin, pananagutan po natin. Amen. Sa paghahayo po natin, meron po tayong source of power. The Holy Spirit empowerment. Binigyan po tayo ng kapangyarihan base po sa pangako Acts 1:8. And you shall receive power after the Holy Ghost will come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, in all Samaria, to the uttermost part of the earth. Amen. Binigyan po tayo ng power. May authority na may power pa. Napakalawak po ng gawain ng Panginoon. Yung Espiritong nagligtas sa atin, yun din ang Espiritong nagsugong sa atin. Amen. Yung Espiritong nagligtas sa atin, yun po yung Espiritong nagsugong sa atin. Napakalawak po ng gawain ng Panginoon. Hindi natin makakaya sa pagitan ng ating sariling lakas. Walang mangyayari kung tayo kikilos sa sarili lang natin. Magagampanan natin yung pinagawa sa pagitan po ng kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, every day, kinakailangan tayo magpapuspos sa banal na Espiritu. Amen. Be transformed. Transformed by His Word, empower for mission. Yun po yung inyong tema. Baguhin ng salita po ng Diyos. Bakit? Para magkaroon ng kapangyarihan, ibahagi po ang salita ng Diyos. Ang Great Commission po ay sa atin lahat. We are transformed by His Word and empowered for mission. Step out in faith, trusting that the Holy Spirit will guide and strengthen us. Ito po yung panahon na iwanan natin yung ating mga comfort zone at yakapin po natin yung misyong ibinigay ng Panginoon, yung the Great Commission. Iwanan natin yung comfort zone. I-embrace natin yung pong misyong ibinigay ng Panginoon. Tulungan natin ang pastor. Hindi po lalago ang simbahan kung hindi po makikiisa. At ito po yung responsibilidad natin. Bago umakyat si Kristo sa langit, ito po yung sinabi. Bago siya umakyat, sinabi niya po ito, go therefore. Hindi lang po, go therefore and make disciple, hindi po convert, disciple. Ibig sabihin, kapag ikaw po ay naka-share, naka-akin ng kano, aalagaan mo, i-disciple mo. Amen. Sabi doon, go therefore and make disciple, not convert, disciple. Aalagaan mo at talagang yung bang magbibigay ka ng panahon. Ikaw ang mag-aalaga. Pati bulsa mo, kasama po dyan. Kung bago yan, susunduin mo, papakainin mo. Hindi napatanggap mo sa Panginoon pagkatapos araw ng linggo, sabi mo, ating ka sa linggo. Tapos pinabayaan mo na. Di ba? Kasi pananagutan mo yan eh. Sabi ng Bible, I have chosen you, you have not chosen me, but I have chosen you to go and bear fruits. Fruits that will last, remain. Yung bunga mo na natili. Nakapag-share ka nga, tumanggap sa Panginoon, hindi mo naman pinahawap. Paggawa, hindi mo sinusundo. Hindi mo dinidisciple. Talagang wala. Amen. It's time na tayo po ay maging kakibak, maging katuang ng simbahan, maging katuang ng ating pastor upang mapalagana po ang salita po ng ating pong Panginoon Diyos. Pag titingnan po natin yung nangyayari sa ating kapaligiran, ay talagang masamang balita. Pag tumingin ka sa Facebook, yung nangyayari sa gobyerno, sa Senado, talaga namang... Pero salamat! Salamat sa kabila ng nangyayari sa kapaligiran natin. Apektado po tayo. Apektado tayo ng mga nanunungkulan yan eh. Pero kaganda, meron tayong Kristo sa puso. Iba yung pananaw natin. Iba yung ating paningin sa mga nangyayari.
At alam po natin, lahat na nangyayari sa bansa natin, pinapahintulutan po ng Diyos sapagkat nililinis po ng Diyos ang ating bansa. The Philippines, ito po yung secret way po ng Panginoon. Kaya po ginagawa, ini-expose yung katiwalaan para malinis. At tayo po mananampalataya. Tayo po yung gagamitin ng Panginoon upang yung mga yan na gumagawa ng katiwalaan, magkaroon ng pagbabago sa pamagitan po ng pagbabahagi po natin ng salita po ng Panginoon. Nalalapit na po ang pabalik ni Lord, samantalahin na po natin. Habang nakakalakad pa tayo, habang nakapagsasalita pa tayo, huwag yung ikaw, hindi ka na makalakad, Brad, humayo tayo. Hindi ka na makalakad eh. Habang nakakalakad ka, habang nakapagsasalita ka, ako po mayroong isang karanasan. Malinaw po sinabi sa akin ng Panginoon, yung barkada ko, adik-adik talaga eh. Pero malinaw po yung sinabi ng Panginoon, nasa ospital kasi siya eh. Malinaw na puntahan mo si Robin, yung kaibigan mo. Maliwanag po yan. Doon yung miyembro, si Brother Gilbert, sabi ko, Brad, sumama ko, punta natin si Robin, yung kabarkada ko, Santo Niño. Sabi, Pastor, bukas na lang kaya. Bukas na lang kaya natin punta. Kasi, ako naman, sumangayon, sige, bukas na lang. Kabukasan, pinuntahan namin, nung tinanong ko sa ospital, ang sabi sa akin, pare, patay na. Patay na. Sino may pananagutan? Ako. May message na nga eh. Puntahan mo. Nagdarawang isip kasi dahil doon sa kapatiran, bukas kami nagpunta, pagpunta ko, patay na. Hindi ko po malaman kung anong gagawin. Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Pananagutan ko sa Panginoon. Kasi may message na eh. Amen. At huwag na po tayo magtatanong sa Panginoon, Lord, maghahayo ba ako? Lord, magsiserve ba ako? Sinabi na po ng Bible, ito po yung known will of God. Sinabi na, go therefore. Kaya huwag na po tayo magtanong, mahahayo ba ako ngayon? Sisiran ko ba yung nanay ko? Sisiran ko ba yung tatay ko? Yung kapitbahay ko? Yung kaibigan ko? Lord, magbigay ka ng palatandaan. Sabi ng Bible, go! Preach the word in season or season. Huwag na tayo magtanong kasi nakalagay na sa Bible, go! Amen po ba? Tayo po natin tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat, dakilang Diyos. Maraming salamat, Lord, sapagkat Ikaw ay Diyos na mabuti. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw na Diyos namin, bago umakyat sa langit, nagbigay ka ng mandato sa amin. Sinabi mo, go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Lord, ito po yung mandato na binigay mo sa amin. May kalakip, Panginoon, na authority. Kami po ang pinagkatiwalaan mo para ibahagi yung mensahe ng salita mo, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. Kung marami po sa amin, hindi po namin nagagampanan, binabawaliwala po namin, Panginoon, patawarin mo po kami, dakilang Diyos. Sa halip na kami humayo, Panginoon, umuupo na lamang kami, tagatingin. Taga-isyoso lang, dakilang Diyos. Lord, sa hapon pong ito, wala kaming pwedeng itago sa iyo. Sinabi mo sa mga salita mo, all things are naked and open unto your eyes. Lahat ng bagay hantad, hayag sa iyong harapan. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Maging alaman ng puso namin, alam mo, Panginoon. Maging yung sasabihin pa lang namin, alam mo. Maging yung bilang ng buhok namin, alam mo, Panginoon. Alam mo kung sino po sa amin dito, Panginoon, ang tumutugon sa panawagan mo, yung mandata mo, go therefore make disciples. Kaya Lord, sa oras pong ito, Panginoon, ipuin mo yung bawat isa sa amin, Panginoon, ipuin mo yung bawat isa dito, Panginoon. We declare by faith in Jesus' name, na ang bawat member po ng simbahan ito ay magiging Great Commission believer. Ang simbahan ito ay magiging Great Commission Church. Ilagay mo sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, yung burden sa lost soul. Burden sa church. Na kami po hindi pabagat, kundi dapat po kami katuang ng simbahan. Katuang ng aming pastor sa pagpapalaganap ng salita mo. Sapagkat yan po, mandato mo sa amin, hindi lang kay pastor, Panginoon, mandato mo sa amin. Binigyan mo ka ng kapangyarihan, lakas, hahayo kami para sa biyaya mo, Panginoon. Give us, Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon. We rebuke anumang pong hadlang nilalagay ng kaaway, kaya kami hindi na kayo, we rebuke it in Jesus' name.
Ilagay mo sa puso po namin yung sense of destiny, Panginoon. Yung pong more passion to share the word, more passion to serve you, Lord God. At mula po sa araw na ito, Panginoon, mula sa araw na ito, dakilin Diyos, kumilos ka sa puso ng bawat isa. Ipuin mo sila, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng encouragement. Ikaw ang magbigay ng motivation upang mula sa araw na ito, sa araw ng kabukasan, hahayo kami, Panginoon. Hindi po kinakailangan na sabihan kami ng pastor. Hindi po kinakailangan na sabihan kami ng leader. Kami mismo ay kikilos sapagkat yan po inutos mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Yahweh, Lord, we declare, Panginoon, we declare, Panginoon, yung maraming kaluluwa ang lalapit sa iglesyang ito, Panginoon, sa pamagitan po ng mga anak mo. Revive their soul, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. We declare ang bawat miyembro po ng simbahang ito magiging Great Commission Church, Great Commission Believer, at kami po, Panginoon, magiging magandang halimbawa sa lugar na ito. Nagliliwanag kami, Panginoon, at dadali namin ang mabuting balita sa mga kapitbahay namin, sa mga kamag-anak namin, sa kaibigan namin, sa mga kakilala namin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin. We declare more blessing, more souls sa simbahang ito. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah.